bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong live natin, itong video natin para guys, kakalat ito sa taong bayan. Importante yan, okay? O, sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, magno-notify yan kung meron tayong live o kung meron tayong breaking news. Okay? Importante yan. Okay? So, kung bago ka pa lang dito sa Donmar TV, sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay? Usap-usapan itong inauguration ni Donald Trump. Okay? At congratulations Donald Trump sa successful ang inauguration. At balik presidente na po sa Amerika itong si Donald Trump as 47th US President. Okay? Ito po ang balita patungkol po dito. Okay, pasok. Opisyal nang nagbabalik si Donald Trump bilang Pangulo ng US. Nanumpa na si Trump bilang 47th US President. Sa kanyang pagbabalik sa White House, sinabi ni Trump na gusto niyang maalala siya ng tao bilang peacemaker at si Donald Trump raw, gusto niya na ang ma-project at maalala ng mga tao ang pagiging peacemaker. Okay? Peacemaker, meaning to say, ayaw niya makipaggirian sa ibang bansa. For example, itong China, itong Russia, si Donald Trump po, kahit maanghang yan magsalita sa publiko, pero nakikita naman ng mga American citizens, mga Amerikano, na makulay po ang puso ni Donald Trump. Meaning to say, si Donald Trump ay isa pong anong tawag dyan? Yung bang ayaw niya ng gulo, kundi mas pinaiiral ni Donald Trump yung pagmamahal. Yan ang hindi maiintindihan ng iba eh. Kaya nga, marami ang mga nagpo-post na mga anti-Duterte sa mga social media. Lahat ng mga kontra ni Duterte yung mga vloggers, mga bangag, hambog na hambog sila nagmamayabang sila na si Bongbong Marcos raw, tumawag raw ni Vice President kasi kaalyado, blah blah blah, na hindi nila alam na sa totoo lang si Donald Trump ayaw kay Bongbong Marcos. Yes, totoo yan. Pero si Donald Trump ayaw lang niyang makipaggulo. Nag-o-observe lang yan si Donald Trump sa nangyayari sa Pilipinas Nag-o-observe si Donald Trump kung ano po yung ginawa ni Biden at ni Bongbong Marcos. Ano ba ang ginawa nila? Nagtayo sila ng EDCA doon. Sa tingin nyo, magugustuhan ni Donald Trump yung mga pagtatayo ng mga EDCA bases sa Pilipinas? Hindi, syempre hindi niya magugustuhan yan. That's against his political foreign policy. So hindi talaga sila magkasundo ni Bongbong Marcos sa usaping ganyan. Huwag niyong pagpipilitan pa. Pinipilit niyo Bakit niyo pinagpipilit, di ba? Sa totoo nga, si Donald Trump, mas gusto pa niya ang mga Duterte, si former President Duterte at si VP Sara, di ba? So, masakit yan para sa inyo. Sa totoo lang, masakit yan para sa inyo. Huwag niyong pagpipilitan pa, play. Unifier. Nangako si Trump na tatapusin niya ang anyay decline ng US. Pinuna rin ni Trump ang umano'y kakulangan. Para kasi itong si former President Duterte rin. Si Donald Trump nga, itong mga anti-Duterte dito sa Pilipinas, noong panahon na nag-e-election pa, binabatikos nila si Trump, di yan manalo si Trump, bla 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 bla. Kasi alam nila na si Trump at si Duterte magkapareho ng foreign policy at mga prinsipyo. Galit din dito sila kay Trump. Ngayon na si Trump na ang nanalo, gusto na nilang kaibiganin si Trump. Ano tawag mo doon?
Mga plastic talaga kayo, mga kasipsip ka talaga kayo, no? Gusto niyo ng ano ha? Maging kaalyado si Trump ngayon itong buong BBM administration. Utot niyo. Utot niyo. Diba? Alam niyo, si Trump nga ha, marami siyang pinagdaanan bago siya untik na nga siyang magurgor, 'di ba? So diyan mo talaga makikita na si Trump walang halong kaplastikan. Kung ano ang lumabas sa kanyang bibig, kung nasaktan kayo, yun na yun. Di ba? Yun na yun. So, wag niyong pagpilitan. Okay? Sa border security at pagpasok ng anyay dangerous criminals at ang kabiguan ng gobyerno na protektahan ang mga Amerikano. Kaya naman, balak daw ni Trump na magdeklara agad ng national emergency sa US border. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Mga kapatid, So, yun po ha. Maganda yung sinasabi ni Donald Trump, no? So, sana naman, dito sa Pilipinas, wag niyong pagpipilitan na ipagpatuloy ng Amerika yung mga ginagawa dyan sa EDCA. Ako sa totoo lang, it's better na kaibiganin natin lahat ng mga bansa natin. Yan naman ang layunin natin na bakit nandito tayo sa mundo. Hindi po tayo nandito sa mundong ito para makipag-away. Imagine how many billions of peso is wasted dyan sa EDCA na yan, sa paglaban dyan sa ano. Kung yan po ay ginagamit sa mga mahihirap nating kababayan. Di ba? Kung makipag-usap tayo ng yung kalma tayo sa sa China, no? Ano ba? Magkasundo tayo sa isang bagay ba? No, ito yung gagawin natin. Inaangkin nila yung lugar na yan, inaangkin rin natin. Alam ko, sa tingin ng bawat isang Pilipino, atin yan. Sa kanila rin, yun ang paningin rin nila. Di ba? Kahit nanalo tayo dyan sa kung anong. Pero kailangan niyang dadaan yan sa isang malaking bakbakan kung yan ang masolve. Ang tanong dyan, kaya ba natin? Yan ang lagi kong sinasabi. Hindi natin kaya. Pulbos tayo dito sa Pilipinas. Kung sasabihin nyo na tulungan tayo sa Amerika, now na si President Trump ang hindi papayag si Donald Trump dyan. Sa tingin ko ha, wag lang tayong ibuli ng ibang bansa kasi magagalit si Trump dyan kasi kaalyado. Pero kung tayo yung Pilipinas magpipilitan nating makipagbakbakan kay China, parang a-advise si Trump na wag, it's not the right time, it's not the proper solution, kasi po meron pa pong mas maganda na solusyon na hindi po madadamay ang mga inosenteng mga bata, Kasi po, sa totoo lang, ang isang bakbakan po o digmaan, kawawa ang mga bata eh. Sila yung trauma ng mga kabataan, grabe. Kayong mga dilawan, piklawan, itong mga loyalista na itong mga dilawista. Ang iniisip nyo kasi yung sarili nyo lang, pagiging selfish ninyo. Hindi nyo inisip ang ibang mga buhay. Like for example, itong sahanay ng mga bata. Kayo daw, bata pa kayo, maka-experience kayo ng bakbakan, digmaan. Diba? Hindi nyo alam kung ano ang idinudulot na trauma sa mga bata na ito. Diba? So kaya ako tuwang-tuwa at we congratulate Donald Trump na siya na yung naging presidente dahil po kung ano man ang mga plano ng Biden administration at itong Marcos administration dati, siyempre, kakalma itong mga sitwasyon na ito ngayon. Okay?